Kailangan ba talaga niya? Pero parang hindi naman niya kailangan kasi honor student pa nga eh. May ganong agam-agam. Diagnosed po siya ng ESD level 1. Okay. Level 1. Okay. Parang in denial pa ako hanggang na-realize ko parang hindi nga nawawala yung mga behavioral tsaka mga nakikita naming lapses. So, tapos nagpa-sked ako last year and ang tagal nga po nung slot. So, kaya ngayon lang kami. Okay. So, wala pa kayong any intervention? Wala pa. Siguro kaya tumagal. Kasi parang, okay naman eh. Nakakapagsalita naman. Pero parang may something eh. May ganun eh, di ba? Parang may ganung agam-agam na parang, kailangan ba talaga niya? Pero parang hindi naman niya kailangan kasi honor student pa nga eh. May ganung agam-agam, no? So usually, when we look at the child, we just don't look at the academic aspect. We also look at the social, cognitive, like sensory, and motors, fine motor skills. Nagulat ba kayo nung diniagnose siya? Not Hindi really. naman na po. Okay. Ano pa na parang yung parang nag-udyok sa inyo na parang, ay, shucks, eto na yun. Sa anong paraan? Anong mga bagay? Anong mga observation? Yung pag merong program sa school, nagtatakip siya ng Ears. kasi sobrang loud daw, masakit Okay. sa tenga. Tapos, Ayaw niya sa madilim. Mag? Sa madilim. Okay. tapos yung pagkain niya, may texture lang. Okay. Eh, ilang taon na po siya. Tapos, Kumakain mo siyang kanin? kumakain po siya kanin, pero kailangan fried yung ulam niya. Fried chicken, ganun lang. Okay. Tapos, parang yung social skills nga po, hindi siya na-develop. Parang wala siyang sense of privacy para sa ibang tao. Parang Like, nasa palagi mall, siyang aggressive na, ano yan? Ganun? parang ganun. Tapos bigla siyang lalapit kahit di niya kilala. Bigla siyang kakandong dun sa mama, ganun. Kakausapin niya. Sige po. Okay, so paliwanag ko po sa inyo kung ano-ano yung mga concern na yun. No? So umpisa, yung sa feeding, sa malamang ilang taon yung pong sinurge, no? Opo. Diba? Kasi nabanggit niyo, 3 years old pa lang siya. So may agam-agam ka na. So ilang taon yung... So nalaman niyo na kung ano yun. It's like yung sensory processing concern, tapos ayaw niya ng texture kasi na-explain niyo na siya somehow. So, and also, yung isang concern niya with regards to social interaction, kasi kids with autism, actually, palagi natin tandaan, ngayon kasi parang may connotation na kapag ka may autism, parang, uy, ano na yan, wala nang pag-asa, mga ganun, di ba? Kaya rin siguro umabot ng 3 taon bago nyo tinanggap, di ba? But actually, in reality, 3 lang naman ang pinakamalaking problema ng autism. Social relation, social communication, at saka stereotypic behavior. So yung social communication, technically, meron siyang concern, pero medyo lang. Social relation, medyo may concern siya, pero kahit papano, nakiki-interact naman siya, nagsasabi naman siya ng gusto niya at ayaw niya, right? Stereotypic behavior, mga bagay na ginagawa niya paulit-ulit. Then again, may concern siya, pero somehow, parang pwede naman, okay na, di ba? Yung majority of his situation right now, ang pinaka-main concern niya, social skills, social relations, makikipagkapwa-tao, mga social learning, anong appropriate behavior on the situations. Sa kanila kasi, hindi talaga nila alam yun. Hindi dahil, sorry sa term ha, off the record natin, hindi dahil kasi baka mamaya iniisip mo gano'n. Or baka mamaya parang feeling natin, sinasadya niya ba yun? Alam niya naman, common sense naman, di ba? Wala nga eh. Kumbaga hindi niya nga maisip yun, part na yun. Hindi niya maisip eh, na, uy mamaya, baka mamaya nakahawing ka niyan, takbo ka. Di ba? Parang gano'n. Hindi niya pa masyado talaga maintindihan. So ngayon, it's our responsibility to teach him the appropriate social interaction, appropriate social behavior. Kanina, in fairness, bait niya, hindi naman siya nangungulit. Kumbaga, may regulation siya. Sa ibang aspeto nga lang, wala. Like, pagka mayroon siyang, ganda nung naglalaro siya Roblox. So, biglang lalapit, makikinood, hindi niya naman kaano-ano, di ba? Mga ganon, di ba? Mga ganon, hindi niya naman kaano-ano. So, yun yung mga bagay na ituturo natin sa kanya. At least, yung concern natin is medyo on a minimal side. So, yun na ang pagpasalamat natin. Ngayon, yun nga lang, kailangan natin siya solusyonan. So, paano natin siya solusyonan? Yan, social skills training, kailangan nating maturuan siya, simulation, o ano sasabihin mo kapag ka ganito, o ano dapat gagawin mo pagka ganito. So,
tuturuan natin siya ng mga ganun. And also, yung sa feeding niya, though we can actually do something about the feeding, pero kasi medyo challenging i-settle ang feeding kasi hindi mo pwedeng ipilit eh. Opo. Hindi mo pwedeng, ay, ang kulit Say, Pag may naamoy siya, di ba, kumakain kami. Merong ibang ulam na parang hindi niya gusto. Parang susuka na hindi Oo. naman. So, pero kailangan din natin i-consider na baka mamaya behavioral din siya. So, yun. So, anyways, yun, dun po umiikot. Actually, gustuin ko sanang bigyan kayo ng sample na intervention, pero actually, wala tayo masyado makikita eh. Kasi maganda naman performance niya eh. Tusan mong bumili ng toyo sa tindahan. Bili ka ng toyo, dali. Ano pa? Toyo, suka, paminta. Bigay kita 100, magkano dapat sukle? Wala siyang choice. Punta siya doon. Bayad po. Teka, antayin mo yung sukle. Ano na? Pwede sa school kasi hindi siya pupuntang kantin kasi lagi siya may baon na food. What I'm trying to point out is that pag uwi niya sa school, di utusan mo siyang bumili ng or bago siya pumasok sa school, bigyan mo siya ng pera o bili ka ng baon mo, ano gusto mo. Kasi what I mean, tayo din ang gagawa ng paraan para masolusyonan yung problema niya. Ano pa? Di ikaw magbayad sa tricycle, 'di ba? Ikaw magbayad. Sabihin mo sa jeep, ano lang po, para po, Liam. Come here. Liam, pag may stranger, pwede ba ako lumapit sa stranger tapos maghihingi ako ng money? Paano naman kapag nagsi-cellphone yung stranger tapos naglalaro ng Roblox? Pwede ko ba ikunin yung cellphone? So what I'm trying to point out is that he knows the answer, hindi niya lang mapigilan sarili niya.